titignan natin kung ano na ang status o ang update ng ating mga daraanan dito sa papuntang Puerto Galera going to Occidental Mindoro, Abra de Ilog. Isa ito sa mga matataas na kabundukan na daraanan natin. Grabe. Ang Puerto Galera going to Abra de Ilog ay merong 4 na tulay na daraanan tayo. Last year, yung 4 na tulay na to ay hindi pa siya nagagawa. Sila mga motorsiklo. Muntika na tayo hindi nakatawid. Akala ko ay mababalaho na tayo dun sa gitna ng ilog. Medyo malalim talaga siya at medyo nalubog tayo dun sa gitna. Ano? Hindi na. Yeah. Sige, tara. Tamaraw Falls ang tawag dito sa dinadaanan natin kanina. Isa ito sa dinarayo dito sa Puerto Galera. Ito ang pinakabayan ng Puerto Galera. Wow! Ito ang isa sa mga dinarayo dito sa Puerto Galera. Ang kanilang White Beach. Isa rin sa dinarayo dito ay ang Sabang Diving Beach nila na sa Sabang naman makikita. Good day and good vibes mga ka-Onyx. Narito tayo ngayon sa Puerto Galera, Oriental Mindoro. At papunta tayo ngayon sa Occidental Mindoro. Alam natin na hindi nadadaanan o walang daan mula rito sa Oriental Mindoro papunta ng Occidental Mindoro dito sa bandang dulo. Pero ngayon, tignan natin kung maaari na tayong makadaan mula rito sa Puerto Galera, Oriental Mindoro at tatawid sa kabundukan papunta naman ng Abra de Ilog, Occidental Mindoro. Kung maalala ninyo mga ka-Onyx, last year ay nakadaan na rin tayo dito sa Puerto Galera at papunta ng Abra de Ilog, dumaan tayo sa kabundukan. Pero iyon ay mga buwan ng Abril at maaring dumaan dito. Pero pagkatapos ng buwan ng Abril at buwan ng Mayo, hindi na namin nasubukan dumaan dito sa Puerto Galera papunta ng Abra de Ilog, Occidental Mindoro dahil maulan na siya at napakataas na ng mga ilog niya, kaya hindi na makadaan ang mga sasakyan na dumaraan dito. Pero ngayon, muli titignan natin kung ano na ang status o ang update ng ating mga daraanan dito sa papuntang Puerto Galera going to Occidental Mindoro, Abra de Ilog. Siyempre, nakakahiya naman kung hindi natin papakilala yung ating piloto. Dati na natin nakasama to before, no? Wow, tignan nyo naman ang mga view dito. Grabe, ang ganda. Siyempre, walang iba kundi si Honor. Yeah, pogi-pogi. At syempre meron kaming kasama rito, no, nagtatago sa likuran ko. Hindi ko lang alam kung gusto niyang magpakilala sa inyo. Nagtatago siya sa amin eh. Pero bulat-latin natin para makita niyo siya. Yan. Ba't namatay? Yan. Pakilala ka naman dyan. Sir naman eh. Ha? Yan, si Ara. Yan po kasama namin dito. Pakilala ka naman daw, Ara. Hello po, Ara po ng Papes. Yun, Ara ng Papes. Okay, yan yung mga kasama natin ngayon sa biyahe natin papunta ng Abra de Ilog, Occidental Mindoro. Tignan nyo naman ang mga tanawin. Grabe. Wow. Alam nyo ba na ang pagitan ng Occidental at Oriental Mindoro ay mga matataas na kabundukan? Kaya matagal na panahon na walang daan mula rito sa lupa papunta ng Occidental Mindoro going to Oriental Mindoro at vice versa, kundi sa karagatan lamang ang daan noon. Pero nitong mga huling panahon, maari nang dumaan at meron ng daan doon sa Bulalakaw. But this time, siguro mga 2 years, 3 years,
nakakadaan na rin dito sa Puerto Galera going to Abra de Ilog, Occidental Mindoro. Pero hindi pa ganun kaganda ang daan niya dahil wala pa siyang mga semento at wala pang mga tulay. Pero ito mga ka-Onyx, ito yung unang tulay natin na dadaanan. Nung nakaraang taon, itong tulay na to ay hindi pa siya ayos, kaya dito kami dumadaan sa ilalim ng tulay na to. Biruin nyo, sa ilalim kami ng tulay dumaraan, paakyat dito, kaya sobrang tarik niyan nung dinaraanan namin last year. Pero ngayon naman, tignan nyo, ang ganda nun ng daan niya. Dito sa daan na to, from Puerto Galera going to Abra de Ilog, ay merong 4 na tulay na daraanan tayo. Last year, yung 4 na tulay na to ay hindi pa siya nagagawa. Ngayong taon, nadaanan na natin yung unang tulay niya. Nakita nyo naman, di ba? Ayos na yung unang tulay niya, kaya napakaganda na, napakaswabe na nung ating biyahe. Tignan natin mamaya yung pangalawang tulay, kung ano na yung update or status, kung ayos na rin ba siya, pwede na rin ba natin siya madaanan. Tignan natin mamaya. Isa ito sa mga matataas na kabundukan na daraanan natin. Grabe, ang tarik at puro batuhan yung mga kabundukan. May nadaanan pa nga tayo rito na nahulog na bato, mula sa kabundukan. Ito nakikita natin sa harapan natin, may mga bato ring nahulog na, pero itinabi na lang sa tabing kalsada. Wow! Pababa na ulit tayo sa mataas na kabundukan, at pagbaba natin makikita natin ang napakagandang karagatan. Grabe. Alam nyo, sa biyahe dito from Puerto Galera going to Abra de Ilog, may enjoy mo yung mga daraanan ninyo dahil napaka-adventure, ang ganda ng kabundukan, ang ganda ng mga karagatan, yung mga dinadaanan natin, matarik na kabundukan. Ito na yung pangalawang tulay na madadaanan natin punta ng Abra de Ilog, Occidental Mindoro. Ayos na rin siya, pero nung nakaraang taon, sa ilalim rin kami dumaan ito, kaya napakatarik din ng aming inakyat para makatawid kami dito sa taas na to. Pero ngayon okay na yung tulay niya. Dito kami tumawid last year. So medyo matarik pa rin siya paakyat, kasi paakyat na naman tayo ng kabundukan. Paglampas lang natin ng tulay ay medyo malubak at mahirap yung daan niya dahil nag-landslide yung bundok, kaya medyo napakalubak at napakahirap daanan niya. Yung daan niya yun dito sa Puerto Galera going to Abra de Ilog ay hindi gaya last year. Last year ay napakaganda ng kanyang kalsada dahil nag-grader siya, kaya halos nagkakarirahan dito, kahit yung mga e-bike ay nakikipaghabulan sa amin sa pagtakbo rito dahil naka-grader siya. Maganda yung kalsada. Pero yung tulay naman last year, hindi siya ayos, kaya sa ilalim kami dumadaan. Pero bagamat sa ilalim kami dumadaan ng tulay, kahit ilog ang aming tinatawiran, pero yung kanyang kalsada, banayad siya at nag-grader siya, kaya maganda siyang daanan. Pero this time, siguro hindi natin recommended na dumaan dito yung mga ordinaryong mga sasakyan. Kung hindi kayo 4x4, mahihirapan kayong dumaan dito sa Puerto Galera going to Abra de Ilog kung dito kayo dadaan by land. Maaari naman kayo dumaan dito sa Puerto Galera going to Abra de Ilog siguro kung ito ay mag-grader na at maaayos yung kalsada, kaya nang dumaan ng mga ordinaryo mga sasakyan. Naalala ko last year, halos 1 hour lang ang biyahe namin from Puerto Galera going to Abra de Ilog. 1 hour lang. Pero this time, siguro baka 1.5 or hanggang 2 hours from Puerto Galera going to Abra de Ilog dahil masyadong malubak at mahirap yung kalsada, kaya dahan-dahan lang yung aming pagkapatakbo rito ng aming sasakyan. Ito na naman at inaakit na naman natin isa sa mga pinakamatarik na kabundukan dito. Sabi nga ni Aner, ito raw yung pinakamatarik na dadaanan dito. Tama ba? Yes, sir. So ito na raw yung pinakamatarik.
na kabundukan na madadaanan natin papunta ng Abra de Ilog. Lulong sumari sir. So, kitang-kita natin yung mga kabundukan sa kabila, yung mga matataas din. Then, pababa na ulit tayo. Pero medyo malubak pa rin yung kalsada niya. Dahil nga, katatapos lang ng tag-ulan. In fact, dito sa Oriental Mindoro ay inuulan hanggang March. Lalo na nung January, February, ang lakas ng ulan sa Oriental Mindoro. So kabilang ito sa inuulan din itong mga lugar na to. Kaya ganito pa rin yung itsura ng kalsada na to. Nakadalawang tulay na tayong dinaanan. Ito naman yung sunod na dadaanan natin ay yung pangatlong tulay papunta ng Abra de Ilog. Ito na yung pangatlong tulay. Medyo maiksi lang siya, hindi kagaya ng mga naunang dalawang dinaanan natin. Pero mukhang dinaraanan pa rin siya dito. Naalala ko last year ay dito kami dumaan sa ilalim ng tulay na to. Kaya dumaan kami dito sa ilog na to. Kung makikita ninyong ilog na to, dinaanan namin yan bago kami umakyat papunta doon sa kalsada na yon. Pero maiksi lang naman itong tulay na to. Okay, nalampasan na natin yung tatlong tulay at nakita na natin na okay na pala yung tatlong tulay na to. Pwede nang daanan at maayos na siya at komportable na tayong madadaanan. Ang huling tulay na lang ang titingnan natin ngayon kung pwede na ba siyang daanan. Tingnan natin kung anong status ng huling tulay, ang pang-apat na tulay bago tayo makarating ng Abra de Ilog. Yan sir. Wow! So dito sa baba natin makikita natin yung napakagandang karagatan. At meron din bagong sementado rito na kalsada. Makikita natin. Ito yung napakagandang spot din dito. Makita natin may ilog, then may palayan. Sa akin pagkakaalam, itong bahagi na to ay mga tirahan to ng mga eyepiece na mga mangyan. Itong banda yung nakikita natin yung mga kabahayan. Yan ay mga mangyan, mga eyepiece ang mga nakatira dyan. Kaliwat kanan makikita natin napakaganda na spot na to. Rice field, ilog, and then sa kanan natin ay karagatan, rice field din. Eto na tayo sa pang-apat na tulay. Malapit na tayo, pero ang sabi sa akin ay hindi raw nadadaanan itong pang-apat na tulay. Malamang sa ilalim tayo daraan, kaya mukhang tatawid tayo ng ilog ngayon. Tingnan natin. Exciting to. Wow, ito na yung pang-apat na tulay kung makikita natin. So wala talaga siyang kalsada o daan, tulay mula rito sa kinaroroonan natin ngayon. Putol siya, pero okay na yung sa kabilang dulo niya. Siguro kalahati na lang dito papunta rito yung gagawin nila para pwede na ring daanan itong ika-apat na tulay na ito. No choice tayo kundi dumaan dito sa ilog. Exciting to. Yan. Ito yung mga ilang eyepiece na siguro tatawid din itong mga to. Meron silang mga motorsiklo, tumitsempo lang. So ito na yung ilog na dadaan na natin. Maraming mga bato. Wow. Dahan-dahan lang. Mukhang delikado rin siya. Medyo malalim yung ilog. Nararamdaman ko sa sasakyan namin. Nako, delikado. Sa bandang kaliwa makikita natin may mga naglalaba. Lord Jesus.
Kunti na lang. Kita yung mga naglalaba. Wow. So nakatingin sa atin yung mga tao, ano, nakita nila kasi kung paano tayo nahirapan tumawid sa ilog. Woo! Okay, muntika na tayo doon. Ayos na nila. Muntika na tayo hindi nakatawid. Akala ko ay mababalaho na tayo doon sa gitna ng ilog. Medyo malalim talaga siya at medyo nalubog tayo doon sa gitna. Akala ko hindi tayo makakatawid. Anong pakiramdam mo, Ara, kanina? Honor! Ha? Amen? Nananalangin pala si Ara, kaya pala kami nakatawid eh. Habang nabalaho kami. Actually nabalaho na kami doon, ano? Eh kaya lang ginawa na lang paraan ni Aner at mabuti na lang magaling yung driver natin at magaling manalangin si Ara. Yan. Sikreto natin dyan. Maliit na bagay. Kaya doon sa mga nagnanais o interesado o gustong subukan na tumawid dito sa kalsada mula Puerto Galera hanggang Abra de Ilog, medyo pag-isipan po natin at siguraduhin natin na nasa kondisyon yung sasakyan na gagamitin natin. Dahil kung hindi, malamang muntik na kami mabalaho doon sa gitna ng ilog. Hindi namin alam kung ano gagawin pag nabalaho kami. Kaya kayo, pag-isipan na maigi at magtanong muna. Pero kung ito ay mag-grader na, yung mga ilog na lang iisipin ninyo kung paano kayo makakatawid mula Puerto Galera hanggang Abra de Ilog. Dito sa... Wow. Okay, narito na tayo ngayon sa Abra de Ilog, Occidental, Mindoro. So maraming salamat sa pagsama ninyo sa amin sa adventure ng aming biyahe. So talaga namang exciting, may thrill, no? Sabi ko nga, yung huling tulay na dinaanan natin, exciting, pero muntika na tayo dun, ha. Tingnan mo si Ara, talaga namang napasigaw pa kanina. Mabuti na lang, napakalakas manalangin. At syempre, mabuti na lang, napakagaling ng pilot natin, si Anel. So naman iobra niya na makatakas dun sa pagkakabalaho namin sa gitna ng ilog na napakataas ng tubig. Kahit ako, kinabahan rin talaga ako. Pero tinitignan ko na lang kung ano ba magagawa ng aming driver. Pero nakaya niya. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyo mga ka-Onyx. Sana ay nag-enjoy kayo, may natutunan sa video ito. Hanggang sa muli, maraming salamat. Wow! Yung nakikita po natin yan, yan na yung pier ng Abra de Ilog. Makikita natin may dalawang barko